Si Luka ngayon lumilitaw na talaga ang totoong dahilan yan kung bakit naging porsigido yan magpababa ng timbang at maging fit and healthy ang kondisyon niya. May mga report pa mismo na sinabi nitong isang buwan siya walang on-court workout at first time niya nga lang daw yan ginawa sa buong karir niya. Isang buwang hindi nag-training sa loob ng court. Mas nag-focus nga raw kasi to pagdating sa strength and conditioning outside the court at ayon mismo sa NBA Today kina Brian Windhorst at Dave McMenamin na magkakaroon si Luka ng option ngayon mula Agosto para pirmahan ang 4 years extension sa Lakers na nagkakahalaga ng 229 million. Ang Lakers kasi balak talaga na mag-rebuild sa paligid ni Luka para sa pagiging future contender nila. Kaya nga mas nagtitipid yung mga to sa salary cap space nila at kita yan sa naging movement nila sa free agency. Pero sa report nga ngayon, ang mentality talaga ngayon ni Luka ay win now mentality, meaning na gusto talaga nito manalo agad ng championship title sa parating na season at sa mga susunod pa niya na season sa Lakers. Dahil nga ayon sa Bleacher Report, ang mentality ni Luka mas nagpo-focus para sa championship title at hindi lang para mag-antay na makapag-rebuild sa future nila. Kaya nakikitang wala talagang plano si Luka pagdating sa rebuild o long-term rebuilding process na ginagawa ngayon nitong si Rob Pelinka. At ang unang hakbang na ginawa nitong si Pelinka sa pag-level up ng roster nila ay itong pag-recruit kila DeAndre Ayton at Marcus Smart kasama sila Ravaya para masigurado pa rin ang pagiging contender nila. Pero malinaw na ang gusto nitong si Luka ay mas ma-secured ang pagiging champion contender at gusto nito mismong makita ang pagiging champion contender sa roster ng Lakers ngayon para nga makita pa rin at maging makatotohanan ang win now mentality nito. Kaya kailangan pa rin gumawa ng hakbang ang Lakers at gumawa ng matinding trade ngayon na magbibigay sa kanila ng pagiging champion contender para din makuha nila ang long-term commitment nitong si Luka dahil panigurado na kung hindi makakasabay ngayon ang Lakers para sa parating na season kahit sa West lang, paniguradong pwedeng mawala at masira yung rebuilding na ginagawa nila ngayon sa roster para kay Luka. Kaya kailangan ni Pelinka gumawa ng isang trade na magbibigay at magpapakita sa pagiging champion level nila sa roster. Yan lang yung paraan para masigurado ng mga to ang future ng Lakers franchise sa kamay ni Luka. Ayon kasi sa Lake Show Life, ang lack of defensive fit ni Reeves at Doncic nagbibigay ng turn off kay Rob Pelinka at sa front office mismo. Kaya mas nagiging mahirap sa dalawang to pagsamahin sa starting ng Lakers. Kailangan buuin ang supporting cast ng mas maaga. Yan ngayon ang nakikitang kailangan gawin ng Lakers. Kaya nga galing mismo sa report ng Lake Show Life, kailangang magdesisyon ang Lakers ngayon kung itutuloy nilang kasama si Austin Reeves sa kanilang long-term core. Dahil ngayon eligible siyang mag-extend, pero nakikitang mas mataas pa rin yung tsansa na pumasok siya at maging unrestricted free agent sa summer ng 2026 kung hindi mag-i-extend agad yan Kaya may mga katanungan ngayon sa Lake Show kung may balak pa ang Lakers sa future nitong si Reeves o i-prioritize ang ibang roster fit dahil sa defensive mismatch kasama sa mahigit 187 possession na magkasama si Reeves at Luka kasama si LBJ sa court. Specific sa starting nila, ang trio ng mga to nagre-rate lang ng 14th percentile, isa sa pinakamahina sa buong NBA team pagdating sa usapang depensa. Kaya ayon sa mga analyst na kung hindi kayang masolusyonan ng Lakers to, nakikitang hindi magiging viable sa championship unit ang trio mismo na to. Kaya 'di ba may mga report din sa mga nauna kong video na pwedeng ilagay si Reeves sa bench para mag-lead sa second unit ngayon. Yung lumalabas na report na yan, may malaking potential talaga na mangyari. Malaki ang impact ni Reeves sa opensa pero sa playoff series nila laban dito sa Timberwolves, nakita na si Reeves na hirapan yan. Pagdating sa switch heavy defense, 1-5 switching ang series nila. Bumaba ang isolation efficiency nito mula sa 47 sa regular season hanggang bumagsak yan sa 38-39% sa playoffs. Kaya nga bagsak si Reeves sa playoffs run nila, malinaw na dahil sa depensa, hindi sa opensa mga parekoy. Kaya kailangan talagang mamili ng Lakers ngayon kung saan nila talaga dapat gamitin itong si Reeves. Ilagay sa bench at gawing primary scorer ng second unit o ilagay mismo nila yan sa trade block para makakuha ng high level talent sa market. Kung talagang desidido na tayong mga to na alisin sa plano itong si Reeves sa future nila at mas i-prioritize ang pagiging core ni Luka.
Dahil nakikita na pwedeng maging maganda ang outcome ng Lakers kung magiging bench player si Reeves at maglilid sa second unit. Pero kung hindi pa pabor dyan si Reeves sa reshape na gagawin ng Lakers, pwedeng hindi talaga magtagal yan sa bagong sistema ng mga to. Yan mismo yung malinaw na magiging dahilan para matrade itong si Reeves at pwedeng maging sagot pa yan sa problema nila para makakuha ng high level center o star player na makakatulong nga dito kay Luka at LBJ na maging ganap na champion contender next season at masisecure pa nila ang future ng team sa kamay mismo ni Luka.